Thank you for tuning in. Please let us know where are you from, saan ka nanonood ng ating live. And tonight, pag-uusapan natin dito sa ating live Q&A training is about Facebook ads, no? So, maraming mga changes but magpo-focus tayo dun sa 3 main changes pagdating sa paid advertising. And bakit importante na malaman mo to at aware ka sa mga changes ng FB ads para at least prepare ka at ready ka sa mga next move na gagawin mo. Yan. So, kung nandito ka ngayon, tuning in sa ating live training and live Q&A session dito sa aking community, thank you for showing up. Now, please let us know where are you from, saan ka nanonood ng ating live. Type mo naman dyan sa chat para mabati kita. Go, go, go! Yan. Sige, so bago tayo mag-start, no, type mo dyan kung sa baba kung loud and clear si Coach J para tuloy-tuloy yung ating training. Ayan, sige, sabihin mo na rin. Go, go. Ayan, hintayin lang natin makapasok yung mga ibang viewers natin. And yun, start agad tayo ng ating training dahil ayun, alam ko na importante yung time ng bawat isa. So, pag-uusapan natin dito is ano yung mga changes pagdating sa Facebook ads, no? Yan. So there's a lot of changes pero merong 3 things na dapat aware ka, especially ngayon. Yan, ngayong 2026 kasi ang daming mga advertiser talaga on Facebook ads na yung dating ginagawa nila is hindi na nagwo-work sa current setup na meron sila. And so, wag kang matakot kasi yung changes naman na to is hindi naman to against, no? Para pigilan tayo na hindi na gumamit ng paid advertising. Kumbaga yung changes na to, it helps sa mga advertiser na mas mapadali, mas maging magaan yung pag-Facebook ads. So, kailangan lang alam natin. Kaya kumbaga, meron tayong aware tayo dun sa mga changes na yun. Yan. So, unahin natin. Siguro isusulat ko na lang para makita rin ng mga viewers natin. No? Sige, type nga. Thank you so much, Amia. Creative Studio. Watching from Pasig. Pasig City. Nice, nice. Thank you for tuning in. Ayan. Watching from Pasig City. Yung iba. Sige, bago tayo mag-start, batiin ko lang. Yan. Go, go. Type. Okay. Sige, start na tayo, no? So, unahin natin yung unang-unang change pagdating sa Facebook ads, especially this 2026 and beyond. Mapapansin nyo, no, na marami na rin mga nagsasabi nito, pero kailangan aware ka at alam mo kung para saan ba yung changes na to. Okay, what change? Okay, number 1, yung pinaka-trending change on Facebook ads at sa mga media buyer, ayan, is ito. Sulat ko sa screen. Number 1 is AI algo. Shortcut ko na lang, pero algorithm become the media buyer. Okay, ano ibig sabihin nito, Coach J? AI algorithm become the media buyer. Okay, sa mga bago lang, ano ba yung media buyer? Siya yung Facebook advertiser na nagse-set up at bumibili ng ads on Facebook, no? So, kung advertiser ka, consider as media buyer, no? Kasi ikaw yung nagpe-place ng ads doon sa ads mo. So, focus tayo doon sa AI algorithm. So, what change? So, dati, okay, yung mga advertiser is pagalingan po. Pagalingan pagdating sa targeting. Ayan. Dati yon, pagalingan. Pero ngayon, ang nangyayari sa Facebook, no, is still may targeting pa rin na makikita nyo kapag nag-login kayo sa Facebook. Pero yung manual targeting
na ginagawa natin always is hindi na siya ganun nagme-matter. Ayan, mapapansin nyo to. Yes, it helps. Pero hindi sasabihin ni Facebook na kapag exact targeting yung nilagay mo dun sa targeting mo, magko-convert yung ad mo. Ayan. Kumbaga yung targeting is ginawa ni Facebook para at least may option pa rin. Kasi hindi nila pwedeng tanggalin yun eh. Di ba? Kasi ano yun eh, doon naka-design yung ads nila para malaman natin kung saan natin gustong pakitaan. Pero si Facebook kasi is mas mataas yung, kumaga mas marami siyang data na ina-analyze kaysa dun sa targeting na nilagay mo. Ayan. Kumbaga, ang nag-work ngayon is broad audience. Okay? Broad audience and custom audience. Okay? Dalawa. Isang broad, ibig sabihin yung open targeting or sobrang laking interest or maraming audience. Pangalawa naman is custom audience. Ayan. So, yun na yung pinaka mas pinapaboran pagdating sa targeting. Kaya kung bago ka sa Facebook advertising, hindi na problema ngayon yung magaling ka pagdating sa targeting. Ayan, let's go, sabi ni Alfred, no? Hindi na yon parang requirements para maging successful ka sa Facebook ads. Yung, alam mo, yung secret targeting, yung tamang setup pagdating sa targeting, no? Hindi na yun ganun nagmamatter ng sobrang taas. Okay? Dahil sa AI algorithm. Diba? Sumasabay na si Facebook. Kasi kung hindi siya sasabay, mapag-iiwanan siya ng mga other platform like Google, OpenAI, and yung mga other social media, even TikTok, ganun na rin. No? So, kailangan nilang sumabay. Kung di sila sasabay, mapag-iiwanan ang Facebook. So, yung Facebook ngayon is nagko-collect siya ng mga importanteng data dun sa Facebook ads. Ayan. And then based dun sa importanteng data na yon, yun yung ginagamit ni Facebook para i-train yung targeting system or AI targeting ng Facebook. So medyo advanced yun pero ganun nag-work yung Facebook ads. Okay? So example, pumunta ka sa isang website. Ayan. Bumili ka ng isang product. So ngayon, gagamitin ni Facebook yung data mo para i-train yung AI nila at malaman sino pa yung same people na kagaya mo na bibili din ng specific product na yon. So, ibig sabihin, mas highly targeted na ngayon yung ad mo. Yan. Pero hindi siya ganun ka-straight to the point na mag-work yung AI sa current setup mo ngayon. Meron kang kailangan gawin. So, ano yung kailangan mong gawin? Ayan, pag-usapan natin. So, yung kailangan mong gawin, okay? Number 2, okay? Is, dito ka mag-focus. Focus on creative. Ayan. So, bakit mo kailangan this 2026 is mag-level up pagdating sa creative? No? Add creative. Ayan, para malinaw sa lahat, no? So, hindi na mag-work yung dating creative mo na made in Canva. Ayan, tapos as is picture lang. 'Di ba? So, lagyan mo ng kakaibang ingredients or new taste. Ayan. So, ayan, sa mga hindi nakakalam, creative po is yung ad. Yun po yung nakikita natin sa Facebook, no? Yung visual. Ayan, pwedeng picture, pwedeng video. Ayan, yun po yung nakikita. Ang tawag dun is creative, ad creative. Okay? So ngayon, Meta, kapag gumawa ka ng creative at wala itong wala itong mga sabihin natin mga elements na to or ingredients. Kasi ganito yan, si Meta ina-analyze na yung So, pag nag-analyze si Meta, paano spelling ng analyze? Ayan.
Ayan. Meta-analyze. Number 1, yung hook. Ayan, yung sinabi mo. So, ang tawag ko dito is call out your audience. Pinaigsi ko na lang. Your target audience. So, ibig sabihin, sa hook mo pa lang, sabihin mo na para kanino yung ad mo na to. Ayan. Hindi mo naman, pwede, yung iba kasi directly, pwede mong sabihin, para to sa mga investor. Okay? Pwede mong sabihin sa hook, isang investor. O pwede mo naman sabihin yung hook mo is focus on desired outcome or problem ng target audience mo. Okay? Kung isa kang business owner at nahihirapan paano i-grow yung sales nyo, this ad is for you. So hook pa lang. Ayan. Kung pain naman, pwede mong sabihin 'yon, 'di ba? Hirap na hirap ka ba diyan hirap ka na kahit ginawa mo ng lahat pero wala pa ring nangyayari, no? Bagsak pa rin ang sales ng business mo. That's pain. Okay, ngayon meron tinatawag na hindi lang ito yung unang line kasi. So ngayon dapat ma-retain mo to, video retention. That's a value. Yung video retention, yung magsasabi na okay yung ad mo. Kung merong value dun sa content ng ad mo. Kasi kung makuha mo ngayon 3 seconds, 5 seconds, 6 seconds, tapos nag-leave na sila sa ads mo, ibig sabihin, yung Meta, nag-a-analyze yan kasi from the start, pababa. So, hindi ka na ngayon matutulungan ni Meta. So, sa video retention, kailangan makip mo sila na patuloy na panoorin yung video mo. Okay. Nakuha ba yan? Hindi lang basta hook, no? Hindi lang basta clickbait. Yan. Ito yung best approach na pwede nyong gawin. Ngayon, since si Meta ina-analyze niya yan, ano pa yung mga tingin yung importante para kay Meta na i-analyze niya? Kasi nakuha mo na yung hook, nakip mo na siya, napanoorin yung video mo, let's say 1-minute video, no? Pinanood na yung 1 minute, buong video mo pinanood na. Tapos, nung pinanood na niya, wala na siyang, tapos na ba? Ayan. So, dito papasok yung tinatawag na, ito, dati pa to, engagement. Kailangan merong engagement na mangyari dun sa ads mo. Ano ba yung mga type of engagement, no? Sa mga di nakakalamang. Type of engagement is pwedeng like, pwedeng comment, pwedeng share. Ayan. Merong engagement. Mas maganda sa ad mo, magawa mo yun. Magawa mo sa ad mo na i-share nila yung ad mo, i-like nila yung ad mo, and mag-engage sila dun sa comment dun sa ad mo. So, the more na maraming comment dun sa ad mo, mas good point yun kay Meta na maganda yung ad mo. Sabihin mo, mag-comment sila kung ano yung problem nila. 'Di ba? Instead na i-reveal mo kaagad yung solution, mag-comment ka muna ng keyword or specific question about dun sa problem bago mo i-reveal yung pinaka call to action. Okay? Yung iba kasi, okay naman yun, no? Reveal the call to action. After ng hook, value, call to action. Ang call to action mo kasi, it's either send message or learn more. Papunta sa website. Pag-click nila yung website, kung may website ka, kung wala naman, send message. So, na-miss yung engagement na part na kailangan ni Meta na analyze dun sa ad mo para i-reward ka ng Meta ngayon at ipakita sa mas maraming tao yung ad mo. Ayan. Nakuha ba? Nakuha ba yung focus sa creative, no? So, ito yung breakdown. Pero syempre, pagdating sa creativity, nasa sayo na yan eh. Pero dapat hindi mawawala yung hook sa ad mo. Every time you launch ad, dapat merong hook. Nag-launch ka nga ng ads, maganda yung content pero wala namang hook. Sayang, no? 'Di ba? After the hook, yung value content na ng ad mo. Then engagement, tapos call to action. Baga apat yung kahit sa organic
Organic, it works. Nag-work to. Ayan. So, kahit maigse or mahaba yung video, mag-work yung ganitong strategy. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, hanap tayo ng... Ay, sige. Papakita ko sa inyo bakit nag-work siya. May mga ad ako. Pero naka-hide. Let me check Double check ko lang yung ad. Gusto kong ipakita sa inyo. Sige, sa YouTube na lang. Sa YouTube channel na lang, no? Eto. Pakita ko yung YouTube channel ko. Let me share my screen. Na nag-work siya. Okay. So, dito, example, meron akong ginawang mahabang tutorial. By the way, in-ads ko din to, yung tutorial na to sa ads. So, 1 year ago, 131,000. So, bakit siya nag-work? Ayan. So, tutorial siya. So, dito, 342 comments. Meron kasing call to action doon na takeaway or problem na inas ko. Ayan. Kapag magbibigay ka naman ng lead magnet, I suggest na meron kang pre-keyword na sasabihin dun na i-comment nila bago maibigay yung lead magnet. Okay? So, basically, yung bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ganun yung idea, paano siya nag-work, no? Yung sa engagement na part, pwedeng magpapa-comment kayo pero hindi siya designed as clickbait. 'Di ba? Yung bawal kasi sa Facebook 'yun. Pero kapag yung ad mo, yung content mo is aligned dun sa pinagawa mo, bago mo i-reveal yung call to action. Example, gawa ka ng ad. Ano bang ad sample? Ad about selling. Ayan. Anong industry? Type kayo anong industry nyo dyan sa chat. Go ahead. Ayan. Type kayo what industry are you in para malaman natin. Sige, hintayin natin sila. Sige, anong industry? Type dyan sa chat. Ano yung binebenta mo? Ayan. Thank you, Vincent, for tuning in. Curtain. Ayan, nag-i-install ng Curtain. Installer. O, diba? Ayan, yung iba. Sige, go. Yung iba. Sige, sample natin kay Amia. So, kung Curtain installer ka, tapos, sabihin natin ano yung engagement na pwede mong gawin, no? Na strategy. Okay. What engagement strategy? Ayan. Sige. So, kapag Curtain, so, 'di ba, magi-install ka. And ang nangyayari dito, majority malagi silang nagtatanong dun sa ad mo, wala silang idea. So, ang gawin mo is meron kang ibibigay sa kanila na sample, okay? Or a guide para malaman nila kung magkano yung presyo. Okay? Parang free, something free na pwede mong ibigay sa kanila. Yan. So, iyon. Ang goal is ma-curious sila at kuhanin nila yung gift na gusto mong ibigay sa kanila. Ayan. Hindi mo siya i-reveal dun sa ad. Kasi pag ni-reveal mo sa ad, okay naman. Pero maganda kasi yung magkaroon ng engagement. Yan. So, magkano ba yung pricing nyo ng pag-install ng Curtain nyo? Ano ba yung best approach sa pag-install ng Curtain? Ano yung mga magagandang design? So, anything na makaka-help sa client mo, ibigay mo yon. Pero ibibigay mo lang yun once nag-comment sila dun sa ad mo. Ayan. Tapos, i-automate mo na lang kapag may nag-comment. Ayan. So, yun yung sample na pwede mong ilagay. Health and wellness. Real estate. Ayan, pwede. Marami din pag real estate, no? Sa real estate naman, maganda na pag nag-comment sila, 'di ba? Doon mo i-reveal
yung pricing, no? Yung pricing. O kaya kung direct nagbebenta ka sa ad, no? Pwede mong sabihin dun sa chat section na sa ad mo na mag-comment sila ng specific keyword like discount para maibigay mo sa messenger nila yung special discount. Okay? Kung tripping naman, schedule for tripping, specific din, meron ka rin isasabihin sa kanya na keyword para makapag-schedule siya ng tripping. So, ang goal is magkaroon ng engagement. Yan, yun lagi. Kahit multiple engagement, okay lang. Mas maganda nga yun eh. So, ang nangyayari kasi pag ad, sponsored, ang iniisip natin, ads to. 'Di ba? Nakakalimutan natin yung ads and organic marketing ngayon is parang same lang eh. 'Di ba? So, maganda na incorporate mo rin yung mga ganung strategy na magpapa-engage ka dun sa ad mo bago mo i-reveal yung call to action. Ayan. Car sales agent, ganda, no? Kung nasa BYD ka ngayon, no? Sabihin mo. Or sabihin natin kung ano yung binebenta nyo, a brand. So, pwedeng discount or pwedeng special test drive, no? Tapos meron kang free gift sa kanya. Yan. Kung gusto mo makapag-test drive ng unit na to, yan. Mag-comment ka sa chat sa video na to ng test drive. Tapos hindi mo patatapusin yung ad mo. So sa dulo, 'di ba? Doon mo na sasabihin sa kanya yung call to action, kung ano yung next na gagawin niya. Ayan. So yun yung idea ng pag-create ng engagement. Call to action CTA is send message, pwedeng nag-message sa'yo. Doon na mangyayari yung conversation nyo, paano mo na siya i-assist. Learn more naman kung meron kang website. Yan, doon siya papunta. Ayan. Okay? So, yun yung strategy. Ngayon, pagdating sa creative, hindi na pwede yung isang creative lang. Okay? So, winning creative, para makagawa ka ng winning creative, okay, kailangan magki-create ka ng multiple creatives. Okay? Kapag magki-create ka ng creative, 5 to 10 variation. Coach, ano ba yung ibig sabihin ng variations? Hindi po to ad. Ang variations is same ad pero iba lang yung hook. Same ad pero iba lang yung call to action. So, merong pagkakaiba. Same ad pero iba lahat ng thumbnail. Same ad pero iba lahat ng ad copy. So, yun yung ibig sabihin ko. No? Hindi siya talaga 10 ad. So, kapag gagawa ka ng ad, merong multiple variations. Okay? So, pwede mong gawin sa 5, kung 5 yung nasimulan mo, so focus ka sa focus ka dun sa on hooks. Gawa ka ng 5 hooks. Ayan. 5 hooks. Ibig sabihin, iba-ibang call out. Iba-ibang call out yung sasabihin mo. Ayan. Tapos, yung ad mo, yung pinaka-content ng ad mo, yung value content, yung body, same lang. Ikakabit mo lang yung hook. Okay. Another one, para makapag-create ka ng winning creative. Okay? Test. Different angle. Okay. Or different storytelling. Ayan. So, different story. Paano mo ikukwento, no? Paano mo kinuwento yung sa ad mo, paano dineliver yung kwento or sino yung nagkwento, story ba na related about dito or different story. Different angle naman is pwedeng iba't ibang mga places, iba't ibang mga type of ad. Example, same ad, pero yung ad mo is shoot mo siya nang nasa beach ka, yung isa naman shoot mo siya nang nasa airport, yung isa naman shoot mo siya nang nasa mismong office. So, iba't ibang angle. Dapat merong pagkakaiba. Ayan. So, kasi mahalaga kay Facebook yun. Para malaman niya na winning yung creative mo, no, kailangan merong iba't ibang variations. And dun malalaman ni Facebook kung ano yung pinaka-winning sa ginawa mo. Ayan, nabigyan mo siya ng multiple options.
Ayan. Next. Ito na. Dito tayo sa number 3. Ayan. So, kung nag-a-ads ka ngayon tapos ads ka lang at dinidisregard mo yung tinatawag na data o sabihin natin custom audience. Sa Facebook kasi merong custom audience, no? Audience. Ayan. Pero kapag ginustomize mo yan, custom audience na yan. So, yung mga sample nito is pwedeng ito yung bumili, purchase. Sample pa is pwedeng ito yung nakuha mo na leads, traffic, video, views. Marami pa yan. Okay? So, yung mga data na to, kailangan na u-utilize mo siya. Ayan. Ginagamit mo siya ng maayos. Kasi kung hindi, sayang din yung ads mo. Kasi data po ang binibili natin sa Facebook ads. Kapag yung mga tamang tao is nakita yung creative mo, tapos kinilik yung website mo at bumili, ibig sabihin, meron ka ng data. Bukod sa may bumili, meron ka pang one data na one customer na bumili. So, ibig sabihin, yung one customer na yon pwede mo yung gamitin para makapag-create ka. Okay? Ng kagaya nila. Or, pwede mong i-target or i-define kay Facebook na gusto ko Facebook, yung ad ko ipakita mo sa mga taong kagaya ng mga bumili dito sa specific product ko. Ganon din sa leads, ganon din sa traffic, ganon din sa video views. Ayan. So, ito medyo advanced. So, aralin nyo na lang custom audience on Facebook ads. Tapos, ilagay nyo lahat ng possible na pwede nyo magawa dun sa Facebook ads. Create kayo. Ayan. Kasi napaka-importante nito. Yung data na to sa panahon natin ngayon. So, lumalabas, yung strategy ngayon sa FB ads is ganito. Okay? Yung new meta ads, okay, is ganito na yan. New meta ads, okay? Magsisimula yan sa creative. Ano yung makikita nila? Tapos, pag nakagawa ka ng magandang creative, bibigyan ka ni Facebook ng data. Okay? Video views, click sa website. Kapag nakakuha ka na ng mga data, yung data na to, yung gagamitin ngayon ni Facebook, okay, para sa targeting. So, dito ngayon magsisimula yung mga tamang tao na papakitaan ng Facebook. So, ngayon, paano kapag wala akong nakuhang data? Ayun. Hindi, mahihirapan ka ngayong makahanap ng mga right people dun sa ads mo. Ayan, kasi kapag inuuna mo yung targeting, kasi kung i-ano natin yan, 1, 2, 3. Number 1, focus on creative. Create ka na magagandang creative, iba't ibang variations, yung talagang mag-i-engage. Collect data. Data. Then si Facebook na yung bahala na pagandahin yung targeting mo. Ayan. So, ang focus mo na lang dito is number 1. Ayan. Data collection, one-time setup lang to. And yung targeting, you don't need to set. Kasi, based yun sa data ni Facebook. Diba? So, ang labanan ngayon sa Meta is pagalingan ngayon sa tinatawag na creative. Yan. Kung sino yung merong best creative on Facebook ads. Ayan. Yun ngayon yung mapapansin ngayon sa Facebook. So, ang labanan ngayon, creative. Ayan. Pero hindi lang pagandahan ng edit ha. Hindi pagandahan ng... Yung creative kasi hindi naman pagandahan ng edit. Bonus na lang yun. Creative is paano mo magagawang mapansin yung ad mo kapag pinublish mo na yung ad mo. Ayan. Kung babalikan natin kanina, yung pinag-usapan natin, dito yun sa part na sa analyzation, no? Pakita ko ulit sa mga late na ngayon lang dumating. Ito yun. Pag magpo-focus ka sa creative,
kailangan ina-analyze mo rin yung gagawin mo. Start ka sa hook. Call out sino yung audience, call out yung target market mo. Paano mo magagawa na yung mag-retain yung mga taong makakakita ng ad mo? By giving value or by providing solution sa kanila or by telling story. Engagement. Paano mo mapapa-engage yung mga makakakita sa ads mo na magko-comment, magla-like at mag-share sila? Ayan. Pinaka-best comment. Mapa-comment nyo, bonus na lang yung share. No? Siguro kung ile-level ko, comment, share, and like. Number 1 yung comment. Best engagement yun. Kasi madaling gawin yung share. Parang one click lang yun. Pero kapag nag-comment ka, iba na yun. Talaga nag-engage ka. Tapos call to action na magawa mo na gawin nila yung last step na mag-send message or mag-click ng button dun sa ad mo. Ayan. Okay. Ayan. Meron ditong question, no? Related naman, CRM sa leads. Maraming option, Francis. No? Yes, meron HubSpot. Pwede mong itry CRM. Meron kasi kong sariling CRM sa akin. So, nakukulik ko yung mga leads. So, yun. I hope yung very short topic natin tonight is makatulong sa'yo sa mga next ad creative na gagawin mo. Okay. So, what changed? No? Manual targeting, yung pagsaset. Ayan, may nagtanong kanina, ano ba yung manual targeting na hindi na siya ngayon nagmamatter masyado? Yung manual targeting, yun pa yung paglalagay manually ng interest na tinatawag. Okay? Ikaw yung nagsaset. So, meron na kasing AI. So, ang pinaka-main focus mo ngayon is creative. So, kung ile-level natin, yan, ito lang talaga yung kailangan mong i-master this 2026. Kapag na-master mo yung pag-create ng best creative on Facebook ads this year, diba? Imagine ikaw yung merong pinakamagandang creative dyan sa company nyo. Example, if you're selling, nasa car industry ka. Ayan. Car agent. Tapos sabihin natin, hindi man gayon yung Sabihin natin, hindi man gayon yung EV. Yan. Yung mga electric vehicle. So ngayon, paano ka makakapag-create ng best creative, no? Selling yung EV. Yung mga electric vehicle. 'Di ba? Ano na yung mga unique selling proposition na maiisip mo? Yan. Take advantage mo kasi sayang yung opportunity. Daming nagse-search online. Daming nagka-canvas sa industry ng electric vehicle, no? Kung nandiyan ka, saktong-sakto sa ito. And any industry naman, ganun pa rin talaga. No? Creative pa rin. Nasa real estate ka, kung ikaw yung merong pinakamagandang creative pagdating sa real estate, ikaw yung papansinin. 'Di ba? Tapos, syempre, dahil maraming pumapansin dun sa ad mo, sa creative mo, bibigyan ka ni Facebook ng maraming data na yung data na yun is magagamit mo. Mga qualified data. And yung data na yun, gagamitin ni Facebook for targeting ulit, pabalik dun sa ad mo. So, pagbalik nila sa ad mo, hindi na mag-start from scratch si Meta. Mag-start na siya from the experience and from the data. Ayan. So, nung nag-release si AI, ayan, di ba AI? ChatGPT. Ayan. Sabihin na lang natin ChatGPT. Di ba yung una nag-ChatGPT? Ayan. Nung una kang gumamit ng ChatGPT, nag-start ka, create start. Hindi ka masaya dun sa mga binibigay sa'yo ng ChatGPT, yung mga response niya. Parang sobrang generic, no? Sobrang hindi talaga maganda. Pero later on, habang ginagamit mo na si ChatGPT, months, years, napapansin mo, di ba? Okay? Matalino. Ayan. Nagiging matalino na ngayon si ChatGPT. And bakit siya nagiging matalino? Dahil pinipid mo siya ng data.
Data is yung information, okay? Yung mga sinasabi mo sa kanya, pwedeng nag-upload ka ng PDF, nag-upload ka ng report, nag-upload ka ng research, nag-send ka ng website, nagbigay ka ng context. So, tumatalino na siya. So, ganun din sa FB advertising. So, targeting need a data. Right data. Para yung targeting mo na to, okay, is maging matalino. Hindi na kung sino-sino yung nakakakita ng ad mo. Ayan. So yun yung action steps na pwede kong maibigay tonight sa inyo, and I hope makatulong ito and i-apply nyo sa ginagawa nyong business, no? And if you are watching this video, first time mo akong makita dito sa ating page or kung saan man, so I highly suggest to follow me on YouTube, J. Gregorio, no? Mas active ako doon ako madalas nagpo-post ng mga free content, mga free video. So mas maganda punta ka doon sa YouTube. So punta ka sa YouTube, type mo lang J. Gregorio, tapos makikita mo doon yung name ko. And yun, wag mo na lang kalimutan na mag-subscribe yan. Free lang naman, free. So, yan, ito yung mga content ko, makikita mo dyan. Pwede mong panoorin yan, libre. Walang bayad yung mga content ko dito. Okay? So, para additional knowledge and skills pagdating sa paid advertising. So, yeah, that's it. Thank you so much for tuning in sa ating quick live training on my community. Thank you sa pagsuporta. Thank you sa pag-tune in. And I hope, no, and I pray na mag-grow and mag-grow pa yung business mo this 2026 and beyond. Alam natin na may mga challenges, may mga uncertainty, pero tingnan natin yung mga nangyayari and uncertainty as opportunity din sa ginagawa natin, especially if you are in the business of providing solution and helping people na matulungan din sila. Alright? So maraming salamat. Thank you for tuning in. God bless everyone. Good night. Good night.